sinabi ni Escudero na ang impeachment finis na. Aside from that, sinabi niya merong ginagawang parang paninira o demolition job tungkol sa kanya at yan ay nanggagaling sa Kamara. O tamba. Ikaw talaga, alam mo, una mong tinarget si VP Sara Duterte, ngayon naman si Escudero naman. Ako talaga, iba ka talaga. Ito, mas matinding bangayan to. Ako, natutuwa ako dito kasi papaliwanag ko sa inyo kung bakit nakakatuwa ho ito. Kasi ngayong araw na ito, maraming nangyari. Pero ito sa akin ng feeling kong highlight nito Yung sinabi ni Escudero na ang impeachment finis na. Kalas! Sabi nga ng mga Arabo, kalas! Finis na nga. Pangalawa, aside from that, sinabi niya merong ginagawang parang paninira o demolition job tungkol sa kanya at yan ay nanggagaling sa Kamara. Yun! Di ba? Gago! Kayong mga tamba. Ikaw talaga, alam mo, una mong tinarget si VP Sara Duterte, ngayon naman si Escudero naman. Ako talaga, iba ka talaga. Hindi, alam mo, ito kasi si Tamba, pag ito hindi nasusunod yung gusto niya, para itong spoil brat. Pag hindi natutupad yung gusto niya, aawayin niya. Hindi natupad yung tinabla na nga ng Senado yung PI, tinabla pa itong impeachment. Kaya naman, gusto nga tila gusto ata niyang patanggal sa Senado bilang Senate President etong si Chis Escudero. Kaya sabi di umano ni Escudero, abay merong demolition job na nagaganap. Nako po, pagkatapos nung finis na yung impeachment demolition job, etong matindi. Hindi ho pumayag si Escudero ng gayong-gayon lang. Alam mo, ginawa. Siyempre, bilang Senate President, decision mo yung mga chairmanship. Even if sabihin na natin, dinonominate yan, binigay niya kay Marcoleta yung chairmanship. Ayun, grabe na, Blue Ribbon Committee. Ano ba yung Blue Ribbon Committee? Ito po yung nag-iimbestiga sa mga ulul at mga gunggong at mga tarantadong government official. Partikular na yung mga gahama, mga buhaya. Ang Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga dyan, di ba? So, alam na natin. Pinuntirya ni Marcos yung korupsyon sa flood control project. Sino ba tatamaan dyan? Sino ba ang mga kontratista? Alam naman po natin na ang kontratista dyan ay yung mga mambabatas Marami ho dyan, kontratista dyan, mga kamag-anak ng mambabatas. I-google nyo. Ito, para kayo na lang umakalam, i-chat GPT nyo, tanungin ninyo, who are the alleged kontratista? Kahit Tagalog pwede. O House of Representative, lalabas na ho yan. At ang mismong nilagay ni Escudero at pinayagan niya ay si Marcoleta. Bakit? Ano po ba problema kay Marcoleta? Bakit ba mainit ang julo ng mga congressman? Tandaan ninyo, si Marcoleta, inapi ito noon. Inapi ito noon, di ba? Sinipa siya dun sa mga komite na kung saan ginamit nila yung komite na yon para gipitin ng mga Duterte. Para hindi makasali at may pagtanggol ni Marcoleta ang katotohanan, tinanggal siya doon. Niyari siya doon sa mga committee na yun without informing him. Nako. This time, hawak niya ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Yun, panalo. This time, siya na ang pinuno na mag-iimbestiga sa Senado. Yun. Ano-ano po ba mga inaasahan nating imbestigahan niya? Number 1, yung di umano
di umano allegedly na Swiss account ba yun o yung account daw ni George Garcia sa ibang bansa. Sino ho ba nagparatang din yan? Si Marcoleta. So therefore, si Marcoleta ang may alam ng katotohanan. Kasi siya nagparatang so siya may ebidensya. Siya ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. So, maiimbestigahan niya na yan. Di ba? Ang ganda. Kaya alam mo, Marcoleta, Senator Marcoleta, maraming umaasa sa'yo. Taong bayan ang umaasa sa'yo. This is pananaw ko ito this is a make or break pagdating sa'yo. Honestly, ako, I'm hoping and as far as I know, never kang natinag. Never kang bumaluktot. Even a lot of pressure. Remember, maraming galit dito because of the ABS-CBN. Di ba? Pero, nanindigan si Marcoleta. Kaya tuwan-tuwa tayo dito sa mamang to. Napaka-grabe ho ang paninindigan nito. This time, mas matindi. Sabi nga much is given, much is required. Ano ibig sabihin nun? More responsibility, more power, more mas ka dyan, mas aasahan ka ng taong bayan. Kaya isa sa inaasahan dyan, yung dayaan sa COMELEC. Una yan. Pangalawa, yung sinasabi mo, ito, favorite ko ito. Kasi, malupit ito. Favorite ko ito, yung pagdating sa bill ng kuryente. Pag nanakaw ng mga power supplier natin sa buong bansa. Yan ang isa sa mga pinangako ni Marcoleta. Pangalawa yan. Pangatlo, yung katiwalian na nangyari pagdating ho doon sa pagpapadala ni Pangulong Duterte. Senator Marcoleta, you know from your heart na binitbit ka ng mga Duterte, ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, kaya inaasahan ka ng mga Duterte supporter. Do your promises o isa katuparan mo ang iyong ipinangako sa mga Duterte supporter. Kasi honestly, Senator Marcoleta, ako at yung iba nating mga kababayan, bitin doon sa investigasyon na ginawa ni Amy Marcos. Parang lang yun ako, pakiramdam ko, kasi mismo nga si Kaufman, sinasabi ni Kaufman, di ba, na bakit hanggang ngayon di pa napapublish yung Senate hearing na yun. Parang sa akin ito pananaw ko lang naman. Parang ginamit lang niya talaga yung mga Duterte nun para ibudulin na naman yung ibang mga Duterte supporter. Sa bagay, nagpabudol naman sila uli. Okay lang yun. Hindi, okay lang naman yun kung medyo dalas-dalasan yung pambubudol sa mga Marcos. Bahala kayo, buhay nyo yan Hindi ko pwedeng pakialaman yan kung lagi na lang kayo nagpapabudol sa Marcos, problema nyo na yan. Di ba? Wala na akong dyan. Wala na akong, labas na ako dyan. Ginawa ko na ang lahat. Pati yung iba pang mga social media influencer, vlogger ng Duterte, ginawa na namin ng lahat para wag kayo magpapaniwala dyan kay Amy Marcos. Nagpabudol pa rin kayo. Wala na tayong magagawa dyan. Re-respetuhin ko na lang yung desisyon ninyo. Pero, Senator Marcoleta, kami po nabitin doon sa investigasyon na ginawa ni Amy Marcos. Kaya sana, imbestigahan nyo pa ho ito. Lalong-lalo na yung naganap na circus dyan sa Rizal Memorial ni Torre. Umaasa kami iimbestigahan mo yan kasi, sandali, sino nagbayad ng Rizal Memorial? Gobyerno ba? O particular na tao? At kung sino mang particular na tao, tama ba yun? Kasi remember, bilang public official, bawal kang tumanggap ng kahit na ano. Whether in deeds, financial, bawal kang tumanggap. So, ibig bang sabihin nito,
tumanggap si Torre na libre yung Rizal Memorial Stadium? Sino yun? Is this a state-sponsored event? Meron ba itong kaukulang tamang mga papel, dokumento? Ang makakasagot lang yan, si Torre. Ang makakasagot lang yan, DILG. Mantakin mo na doon yung sekretary. Luko-luko rin yung sekretary ng DILG. Mantakin mo, pinirmahan niya yung travel permit ni Baste kasi bilang DILG secretary. Alam niyang aalis wala sa Sunday si Baste. Way ahead of time alam na niya. And yet, pumunta pa rin siya doon. Magandang tanungin niya ni Marcoleta, Mr. Secretary, how come you sign a document and yet you were there? Are you fooling yourself or are you fooling us? Hindi, Senator Marcoleta, magandang itanong mo ito, ha? Siyempre, ibang English mo. Malupit ang English mo, abogado ka eh. Pero magandang tanungin yun, mantakin mo. Are you there as a circus? Are you there as a clown? You know from your heart that Baste is not there because pinirmahan niyo yung travel permit niya. How come you went there at magpalakpak-palakpak pa kayo doon? Are you fooling the Filipino people? Sino ang tumanggap ng gift? Kasi sabihin na natin, hindi pera yung tinanggap nila para marentahan yung Rizal. Don't tell me, sabi nung Rizal, hindi, libre na. Bakit? Bakit nagpalibre? Kailangan malaman niya ng taong bayan. Ang daming dapat alamin ni Senator Marcoleta kay Torre. Yan ang inaasahan ng taong bayan. Ako, bilib ako kay Senator Marcoleta. Taas ang kamay ko dyan. Hanga ako dyan. Pero pag hindi niya nagawa itong mga sinasabi natin, maniwala kayo, it will be make or break sa inyo. Honestly kung sino man nakikinig sa inyo dyan na nasa paligid ni Senator Marcoleta, lalo ka na Katibina. Winanata si Katibina. Hindi, ito lang. This will be make or break kay Senator Marcoleta. If nagawa niya to, naku po, maniwala kayo. Maniwala kayo. Ang tindi ng future ni Marcoleta. Kasi, di ba sinasabi nga nila, si Marcoleta ang parang Miriam Defensor. Di ba? Kasi sa tapang, sa talino, sa galing. Akin more than eh. Kasi kahit pa paano, si Miriam, magaling, matalino. Pero, ewan ko for me, yung masasabi ko may paninindigan talagang matindi si Marcoleta. Para sa akin para sa akin to, okay, magagalit yung mga tagahanga ni Miriam Defensor. Pangalawa, mas nakaka-communicate si Marcoleta. Bakit? Kasi, Tagalog, pag nagpaliwanag, napakalinaw. Ako, tagahanga ako nung kanyang programa dun sa isang istasyon. Talagang pag pinakinggan mo siya, ang tindi ng paliwanag niya, logic niya, talagang maiintindihan ng ordinaryong Pilipino. So, in a way, may advantage siya compare kay Miriam. Kasi si Miriam, masyadong malalim. Matalino, magaling, may paninindigan. Not question yun. Kaya lang masyadong malalim. Sa sobrang lalim, minsan hindi na maintindihan. Unlike itong si Marcoleta, matalino, may paninindigan, magaling, pero nakukommunicate niya. So I think, Marcoleta is more somehow mas makaka-advance kay Senator Miriam. Okay? In that aspect, not the greatness it's more on how to communicate to people. So, sa akin, mas malayo ang mararating ni Marcoleta. Para sa akin po yun. Kaya lang, this will be make or break. Kasi ang taas ng expectation sa kanya ng tao ngayon eh. Ang taas talaga. Tapos naging Blue Ribbon Committee ka, head ka pa, chairman. Ang taas, lalong tumaas. Tapos pag hindi mo nagawa, maniwala kay sa akin, Senator Marcoleta.
ikakabagsak nyo ho yun. Pero ako, optimistic ako pagdating kay Marcoleta. Kasi alam kong gagawin niya eh. Pero pag sakali lang hindi niya gawin, kunwari, halimbawa lang naman, halimbawa, pero I don't think mangyayari. Kunwari lang tupakin siya, kainin din siya ng sistema. Wala na. Etong wala na. Kasi ito na yun eh. Binigay na sa'yo yung baton ng kapangyarihan, tapos di mo ginamit. Pagagalit sa'yo taong bayan yan. Pero pag ginamit mo, maniwala ka. Matindi ang kakahatnan mo, Senator Marcoleta. For sure. Taong bayan ang mag-aangat sa'yo. Oh. Kaya nga, alam mo, yung ginawa ni Chis Escudero, naggamitin si Marcoleta, naku po, lalong uminit ang tumbong ng mga congressman. Gago! Meron pa. Meron pa. Baka kala nyo doon nagtatapos. Meron pang panukalang batas na gustong gawin si Chis Escudero na tatamaan lahat ng congressman. Kung hindi man lahat, sorry, hindi naman pala lahat. Karamihan ng congressman tatamaan doon sa batas na gustong gawin ni Escudero. Talagang yung atake ni Escudero, yung labanan nila ni Tamba, ito si Tamba ginagamit niya yung mga tao niya. Yung mga tagapagsalita niya ginagamit niya. Hindi kaya dumirekta. Si Chis kaya. Lagay niya ba naman, sabihin ba naman niya yung impeachment? Wala na. Sabihin ba naman niya yung, ilagay ba naman niya si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon? Naku, yari lalo. Tas this time, meron pa siyang panukalang batas na yari ang mga kontratistang mga congressman. Lalong yari. Kaya sabi ko, naka, mainit ito. Panoorin natin ha. Ito muna. Isa-isayin natin tong balita na ito. Ito muna yung patungkol sa impeachment. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. So, dyan pa lang sa statement niyang yan, wala na, finish na. Wala na, finish na. Although, sabi niya nga, he will allow the Senate to vote. Pero bilang Senate President, kung ikaw nagsalita na ng ganyan, abay susunod na sigurado yung mga tao mo. Sinasabi niya nga dito, nagsalita na Supreme Court, whether you like it or not, that is the law. Pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo, kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Nagets ninyo? Sino kaya yung congressman na yun? Sino kaya yun? Meron akong feeling eh. Ito yung mukhang aso. Hindi, mukhang aso ba o mukhang kabayo? Hindi, sinasabi kasi, yung una, wala pang desisyon ng Supreme Court. Di ba meron nakalagay doon? Pagdating sa impeachment, the sole power reside on the senators or the Senate Court. Lahat ng kapangyarihan pagdating sa impeachment, eto linawin natin to. Kasi dito minimix ng mga gago yung mga gagong congressman. Pagdating sa impeachment, ang merong lamang katangi-tanging kapangyarihan ay ang Senado o yung Senate Court. Yun ang sabi. Ang sabi ngayon nitong congressman, hindi! Supreme Court ang merong final decision. Okay, di after, lagyan natin dyan ng after 1 year. After 2 decades. Biglang sabi ng Supreme Court,
impeachment is unconstitutional. Sabay-sabi naman ng congressman, hindi, nakadepende yan sa Senate. Same congressman yun. Una sa korte, nung ayaw niya yung desisyon ng korte, bigla niya sinabi, senator na ang magdidesisyon. Sandali. Banat bay. Akala ko ba, lagi mong sinasabi sa channel mo, na sole authority over the impeachment is the Senate. Why now that the Supreme Court is on the favoring side of the Duterte, bakit mo sinasabing Supreme Court ang dapat sundin? Ganito kasi yan. Ipapaliwanag ko. Pagdating sa lahat ng desisyon ng impeachment, senators ang masusunod. Okay, pagdating ng impeachment. Pero ano ang ginawa ng Supreme Court? Ang sabi ng Supreme Court, the impeachment article passed by the Congress or the House of Representatives is unconstitutional. Therefore, there is no impeachment. So therefore, walang authority ang Senate. Kasi the Senate has the sole authority over the impeachment. The problem is that impeachment article sent by the Congress is unconstitutional. In other words, yung papel na yan, ito, halimbawa lamang, itong papel na to, halimbawa, itong papel na to, halimbawa ito ay impeachment article. Ang may kapangyarihan lang dito ay senador o Senate Court. Pero, nung pinasa ng Congress sa Senado, ang sinabi ng Supreme Court, wait, walang kwenta yung papel na yan. Yang papel na yan ay isa lamang plastic. Halimbawa, ito, plastic. Isa lamang plastic. Hindi siya tunay na papel. Unconstitutional nga. Ibig sabihin, hindi impeachment article. Wala siya, plastic lang siya. Halimbawa, ito lang, plastic lang. Di ba? Halimbawa, plastic. Plastic lang. Hindi siya impeachment. Ano ba ang authority ng Senate? Ang authority ng Senate, dito lang. Wala nga ito, plastic. So walang authority ang Senate, pakialaman nito kasi plastic nga Nagigets nyo? Ganun ang nangyari. Yan ang pinapaliwanag ngayon ni Chis Escudero. Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yun. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. So from the beginning, wala. So hindi pwedeng magdesisyon ng Senate. Kasi wala silang pagdidesisyonan. Kasi nga, from the very start, from the beginning, that impeachment article is nothing but just a piece of paper. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito?
Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.